Hindi. Tapos ako na bumili ito, Mayor Mesa. Ano po ang kasagutan? Yung mga programa na kung saan binibigyan natin ng magandang kaanyuan ng ating bayan. Alam niyo po, kaya tayo nagkaroon ng malaking pondo ay ating ipinaayos. Ito pong ating bahay pamahalaan. Talagang wala pong inutang yan. Binigyan natin ng magandang kaayusan. Ang ating pong kapalian, lalo na po sa lahat po ng lugar ng apat na populasyon. Talagang nagkaroon po tayo ng mga rehabilitation ng mga kanal na kung saan pinipilit natin pagandahin ng ating bayan sapagkat yan po ang magiging susi para magkaroon ng tiwala. Yan. Tapos na po ng 2 minuto. Mayor Di Kumali, minayos po kayo. Ito na po ang huling pagkakataon para sagutin ang mga kasagutan niya. Ang tanong ko po ay sana tanungin ng ating mga kababayan sa kanilang sarili. Nasagot po ba ng paggawa ng mga kanal, ang pag-angat, pagkaramdaman niyo po ba ang kaginhawaan sa inyong araw-araw na pamumuhay ng mga sinasabing mga kanal? Kung yan po ang sagot niyo, ay opo, guminhawa po kami dahil po masarap po ang simoy ng hangin galing sa kanal. Yun po, siguro tamang programa yun. Pero po, Tapos na po ng momento, kuning pagkakataon, Mayor Ramon Presa para sagutin ang kanyang Alam mo po, ang programa sinasabi ko ay sa maiksi po aking panunungkulan naramdaman talaga ng taong bayan kung paano nagkaroon ng kaginhawa ng bawat isa. Tingnan po, tingnan natin. Sinasabi natin yung programa po, meron silang programa na nagtayo po ng isang palengke. Ang programa natin, paano natin masasagip itong mga namumuhunan ito. Gumawa tayo ng paraan at sa ganun magkaroon po ng pagkakataon ng mga maninindalian na nag-invest ng malaking halaga during ng kanilang panunungkulan. At talaga naman, Maraming salamat po. kung sa tingin po ng ating tambayan ay nasagot na ang tanong ko, nasa inyo po yun. Malinaw po ang tanong ko, no? Maraming salamat po, Mayor Di Kumali. Mayor Ramon Presa, maraming salamat po sa matapang na pag-arap at pagsagot sa katanungan ni Mayor Di. Ngayon po, kayong bibigyan namin ng pagkakataon tanungin si Mayor Di Kumali ng isang katanungan. Mayor Di, maaaring yung sagutin na 10 segundo. Maya po kayo magtanong. may tatanong lang po ako. Kinakailangan ba sa panunungkulan ng isang punong bayan ay kinakailangan ba'y kasama niyang lahat ang membro ng kanyang pamilya para may pagkatuparan ng isang panunungkulan? Maaaring po bang sagutin Mayor Di Kumali ang kanyang katanungan? Under the civil code, civil service code, hindi ka pwedeng maglagay sa mga posisyon na kritikal. Gaya ng private secretary. Maglalagay ka ba nakaaway mo doon? Kung ituro ka kung saan ka nandoon. Na ayon po sa batas, pwede kayo maglagay ng inyong pinagkakatiwalaan doon po sa mga posisyonan. At inuulit ko, wala po kami kahit isang kaso na lumabag kami sa batas na yan. Kung meron po kami kaso, pakita po ninyo. Kami po, sinunod namin lahat po na nasa civil service code. Hindi po naman kaso ang pinagpupulungan natin dito mga kababayan ko. Laging sinasabi ng aking kalaban na wala po silang kaso miski sa lang. Pero sa loob po ng aking 2 taong mahigit na panunungkulan, nakita ko, nakatulong ba sa kanyang panunungkulan ang halos 5 pamilya na membro ng kanyang pamilya na bawat departamento ay nandun. Ang sabi niya, kaya po sinasabi ng batas, bawal po ang nepotism. Ano po ang nepotism? Ikaw, Tapos na po ang 10 segundo, Mayor Di Kumali. Hindi ko po nakikita. Kung wala pa ng kaso, hindi wala pa ng mali. Kasi kung may kaso, madali po. Madali. Kung may mali, may kaso. Pero kung walang kaso, walang mali. Kaya hindi ko maintindihan. Isa pa, 5 raw sa pamilya ko. Meron po din doon mga presa na nasa munisipyo at yun po magagaling na nagtatrabaho doon. Hindi po natin yan. Basta po tumutugon, basta po gumagawa ng tama, wala pong masama kahit anong apelido yan. Hindi po. Maraming salamat po, Mayor Di. Huling pagkakataon po, Mayor Ramon Presa. alam niyo po kaya pinagbabawal ng manungkulan ng kamag-anak sa isang pamahalaan lokal o sa national man lang. Sapagkat ito po ay nagkakaroon ng isang dahilan na kung saan magkakaroon ng pagkautsabahan. Sinasabi po natin, kung walang kaso, wala silang kasalanan. Halimbawa, ang isang magnanakaw,
pag pinalano ang isang pagnanakaw, alam ba niya na siya ay mahuhuli kung siya ay gagawa ng masama? Siyempre, hindi po. Yung po sinasabi niya na bakit hindi siya kasuhan at walang kaso, wala po silang ginawa. Pero patunay po, ang patuloy. Maraming salamat po, Mayor Ramon Presa. Last word na lang po, at puputulin natin itong katanungan ito. Salamat po sa sinabi ni Mayor Ramon na wala kaming ginawa masama. Salamat. Okay. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Mga kaibigan, muli po natin palakpakan ang ating dalawang magiting at matapang na kandidato para sa pagkapunong bayan sa bayan ng Chao. Mayor Ramon Presa at Mayor Roderick Umali. Mayor Dick, Mayor Presa, maraming salamat po sa pagpapulak sa aming pakanyaya. Salamat din po. At kung may mga pagkukulang man po kami, ang organisasyon sa nangyari ito, pagpaumanin niyo po on behalf of my organization, or my colleagues. Paumanin po. Ngayon mga kaibigan, nasaksihan na natin ang pagtatapat ng ating mga kandidato sa darating na eleksyon. Nais po namin ibahagi sa inyo ang aming pananaw bilang pagtatapos sa programa. Pakinggan niyo pong mabuti. Wala, kote ko po. Ito po ang aming huling mensahe. Ang pagbuo ng ganitong uri ng proyekto ay hindi isang biro at tunay na sakripisyo. Lakas ng loob at tiyaga lamang ang aming naging puhunan upang may sakatuparan ang aming programa. Hindi kami nagtanong kung kaya ba namin ang pasimula ng ganitong uri ng proyekto. Bagkus, aming isinaisip ang katanungan, bakit kaya natin? Nais namin magpasalamat sa lahat ng mga tumulong at nakikisa upang maging matagumpay ang aming palatuntunan. Sa mga tao nagbigay ng kanilang suporta at tumugon sa aming mga pangangailangang pinansyal, maraming salamat po. Sa aming kapwa mamamayan dito sa bayan ng Chao, maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa matyagang pagtunghay sa aming programa. Alam po namin hindi ninyo inalintana ang init ng panahon, marinig lamang ang bawat panig ng mga kandidato sa ating bayan. Sa totoo lamang po, kayo po ang mga bida sa araw na ito. Sapagkat ang kinabukasan ng ating munisipalidad ay nakasalalay sa inyong mga boto. Nawa po ay amin kayong matulungan sa pamamagitan ng programang ito na masuri, makilatis, matimba at mapag-aralan ang bawat kandidatong tumayo at nangako sa inyong harapan. Nais din naming pasalamatan ang aming mga panauhin na nagpaunlak sa aming panganyaya upang ibahagi ang kanilang mga plataforma, programa at advokasya para sa ating bayan. Salamat po sa pagbibigay ng inyong oras at sa matapang na pagharap sa isa't isa. Mga kababayan ko, 16 na araw na lamang ang nalalabi at malalaman na natin kung sino ang susunod na uupo at mamumuno sa ating bayan. Hangad po namin ng isang malinis at mapayapang eleksyon. Kung sino man po sa inyo ang mahalal, nawa po ay lagi ninyong isa-isip at isa-puso ang kapakanan ng ating bayan, gayon din ang kapakanan ng bawat mamamayang inyong nasasakupan. Bilang pagtatapos, nais po ng aming grupo, ang Batang Roadside Youth Organization o Barrio, na ibahagi sa inyo ang listahan ng mga taong aming susuportahan sa araw ng halalan. Gusto po namin makita ninyong lahat ang sa aming pananaw ay karapat-dapat nating iboto ngayong darating na eleksyon. Hangad po namin na kayo ay aming maimpluwensyahan at makasama namin sa pagsuporta sa mga taong ito. Narito po ang aming mga iboboto na alam namin makikinabang sa loob ng 3 taon. Iboto ang iyong ama. Iboto ang iyong ina. Iboto ang iyong asawa. Iboto ang iyong anak. Iboto ang iyong kapatid, kaibigan. Iboto ang iyong kapwa at saungi. At higit sa lahat, iboto ang iyong sarili. Maraming salamat po.